Magandang umaga mga kaibigan. Nagbabalik po niyo po likod Dungeon Ride. At ngayong umaga tetestingin natin tong Xena 900 kasi binaklas ko na naman to kaganina. Kahapon pala. Chinek ulit yung aking fuel pump assembly. At as usual marami yung ating filter. Kaya ginawa natin, nilinis natin yung filter, yung shock filter o yung primary. And then nilinis din natin yung secondary filter nya, no? Binabad natin na binabad, ginamitan natin ng air pressurized air para malinis yung secondary filter natin. Ito may kamote, ang bilis, nakagulat, bigla na lang sumusulpot. Ayun nga, ito nilabas natin ngayong umaga kasi gusto natin matesting kung magiging okay na ulit o magiging okay sa ilang mga gamitan. Pero sana hindi na ulit magka-problema dahil nakaka-stress na mga kaibigan. Ay hirap magbaklas tangke, tapos tatanggalin mo yung fuel pump assembly. Sobrang stress. Kakala ko pala magpagas muna, dalawa na pala akong gas. Nagisan lang yung par natin kasi nawawalan tayo ng power at ayokong bumili ng bagong fuel pump assembly kasi napakamahal. So gusto ko makasigurado na baka meron pang ibang cause o problema, no, bago tayo bumili ng fuel pump assembly. Ito okay naman, oh. Okay naman yung kaya power pag nagta-throttle tayo, di katulad nung isang araw. Pagas muna tayo, boss. Premium 200. Tara, nagpagas tayo ng 200 kasi baka mamaya magloko ulit. Para madaling buhatin yung tangke, diba? Palang gasolina sa palang gasolina sa Shell 90 plus premium. Diretso pa kaya natin? Di, U-turn na lang tayo para matesting natin maigi yung power. Then okay siya, oh. Dire-diretso yung ating acceleration, hindi siya nag-jerky. Ang sarap. Pag kasi parang nag-jerky nakakaurap. Tapos syempre baka mag-aso sa, alam mo na, yung konsumo niya hindi tama eh. Pero sa tingin ko hindi siya mag-aso sa gasolina sa konsumo kasi diba kulang kayo gasolina na inilalabas niya. Yung nga lang ang epekto noon jerky, so lost power during acceleration. Ito okay naman, hindi ko lang mahiro kasi may kasabay tayong sasakyan at baka bigla siyang gumilid, mahirap na. Maganda kasi yung dire-diretso para matesting talaga natin, hindi yung may traffic, hindi natin maharurot. Pero sa ngayon okay siya, no? Yun lang. Ano lang tayo, gala-gala lang muna. Hindi ako pwede makapagala sa malayo kasi mahirap na pag nagka-problema. Tapos tinetesting pa natin itong motor, hirap na.
So ito, naka third gear tayo, dire-diretso na ba yung ating acceleration. Okay siya, kasi nilinis nga natin yung primary filter, pati yung secondary filter. Oh, meron pa pala secondary filter, ano ba yan? Meron pa pala secondary filter. Meron naka big bike Binili, kala ko Versys. Naka-relax lang siya, tiyo, yung kamay niya naka-ano pa. Sabi parang pinapauna niya na tayo. Acceleration ngayon. Okay na okay. Smooth na smooth. Kaya lang mag-ingat na tayo kasi bilis tayo. Okay na sa ngayon, at sana hindi na umulit yung problema. At ang problem talaga ay doon sa mga filter natin, kasi kahapon nga nung nagte-test ride tayo, jerky no, if you know what I'm saying. Lost power during acceleration sa high RPMs, mga 4,000 to 6,000. So ganito kasi yan yung filter kasi, o yung fuel pump assembly kasi nito, dalawa yan. Meron yung shock filter o yung primary filter, yung napapalitan, di ba? Yung nakakabit dun sa fuel pump motor. Doon sa kabilang dulo, ng fuel pump motor, may natatanggal doon na plastic. Yun yung secondary filter. Yun yung nilinis ko na matindi kahapon. Matinding linisan. Ang ginawa ko, binabad, gumamit pa ako ng air compressor para siguradong malinis na maigi yung secondary filter. Hop! Para ma-sure natin. Ayokong bumili ng ng assembly at napakamahal nung. Sasabihin natin mga nasa 18,000 to 22,000. Doon sa EA Ninja 22,000 to 23,000, di ba? Pero pag bibili ka doon mismo sa Kawasaki sa Muntinlupa, sabihin natin mga nasa 16,000 to 17,000 yan. Meron nagbebenta doon sa Facebook, mga tao, nasa 18,000 pesos para doon sa standard nga na C9. Pero kung
SE nasa mga 18.5, mga ganon yung singil sa akin. Yeah, pero sabi nung isang mekaniko na pinagtanungan ko, kung nagpalit ka na raw ng fuel pump motor at nasira ulit, na overpressure na raw yung fuel regulator valve. So malaki yung magiging damage pag yun ang may problema. Malaki magiging damage doon sa ating engine, di ba? Ito kasi tinetesting natin na maigi kasi hindi agad-agad lalabas yun kasi nga, di ba, bago linis yung filter, bago linis yung fuel pump assembly natin, di ba? Kaya kailangan gamitin mo ng gamitin. Ito, tambay muna tayo. Kwento muna tayo sandali. Yeah. So yun na nga, nalinis natin yung ating fuel pump assembly. Ay, nakakasawa na, nakakaumay na. Ganyan din problema ko dun sa ganyan din problema ko dun sa aking Vulcan dati. Vulcan, puro na lang fuel pump. Ay nako Lord. Pero mabuti okay na siya ngayon. Sa ngayon, so, tanggalin natin to. Ito nga pala, nung pumunta ako doon sa birthday, naitumba ko itong motor. Mabuti meron tayong crash guard. Kaya meron siyang gas-gas dito kahapon. So pininturahan ko na. Ayan, mukha na siyang okay ulit. Makinis na makinis. Pwede sa maselan. Parang misis mo sa sobrang kinis. O, napaka-sexy ng ating Z900, diba? Ang sexy ng kurba niya, parang chicks. O, diba? Napaka-sexy talaga ng naked. Ayun, so ang hirap talaga pag may problema sa fuel pump assembly o fuel system. Sabi nila yung mga filter daw isang gamitan lang yan. So pag after mga 10,000 kilometers palitan mo na, hindi mo na rin pwede linisin. Pero dito kasi nagpalit na ako ng fuel pump filter ko, diba? Kaya nilinis ko muna kasi nakailang kilometers lang ako dun. And then yun, yung secondary filter nga nilinis ko ng matindi. Yan, bumalik na siya sa maganda yung takbo. Pero pag ito yung nagka-problema ulit, wala na akong magagawa kundi palitan na yung buong assembly. Kasi mahirap kung lilinisin natin yung ating fuel pump filters, yung primary saka secondary, hirap magbaklas. Kaya okay na gumasos para hindi na lalong lumala yung problema. O diba? Dito tayo ngayon sa dito dahil mga nagja-jogging. Ayan, go. Puti ka na kumulog sa bangin. ay. Dito marami mga nagana dyan, mga nagka-camping, picnic. Camping, di ko sure, pero picnic yan, madalas. Pati doon, nilinis na yung mga talahib dyan. Tuwing hapon, marami ka na makita mga nagpipiknik dyan. Dito ako madalas natakbo pag hinahabol ako ng misis ko. Ayan. So ano pa ba? Ito, bagong gulong natin. Naka Pirelli Angel SE tayo, 190. From 180 nag-upgrade tayo to 190. Yung ating harap Pirelli Angel SD 120, 5570 ng kanyang dimension. At ano oras ba? So hanggang doon na lang mga kaibigan, may meeting pa ako. At kita-kita lang ulit sa next video. Peace.